Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa tatlong Amy Row House na project po namin sa Phase 6 Lumina. Ayan po. Bali, eto na po yung ating update. Sa mga nagtatanong nga po pala, nagpi-PM, nagko-comments kung magkano daw po inabot, hindi pa po tapos. Hindi, wag po masyadong excited. Pag natapos na po to, tsaka ko po isi-share sa inyo kung magkano po inabot sa materials, tsaka po yung ating labor cost, isi-share din po namin. Ayan po. So, bali yung tatlong gate po natin dito is na-install na rin po nila. Meron na din po siyang epoxy primer gray. So, bali yung ating final paint dito sa ating mga gate is panghuli na po pag ito-turn over na po namin sa may-ari. Ayan po siya. So, bali yung design po ng gate is galing po yan sa may-ari. Bali, ginaya lang po namin. Kumbaga meron na kaming pinaka-guide since meron na po silang prepared na design. Ayan po. Sa pinaka-frame, gumagamit po tayo ng 2x3. Ayan. The rest is 1x1. Tapos meron din tayong 2x6. Ayan po. Pagdating po sa gate, mas maganda po yung malalaki pong tubular. Ayan. Tapos po yung ating mga PVC dyan, ipapasok po natin yan para hindi po siya abala dyan sa mga poste. Dito naman po sa loob, tinatapos na lang po namin yung tiling works, tsaka yung ceiling works. Then pwede na rin po kaming mag-start ng ating kitchen cabinet. Pero before that, mag-i-install po muna kami ng tiles dito po sa sala. Ayan, pwede na po sa flooring. So, bali, meron na rin po tayong mga nakaabang na wirings po dyan para sa pin lights, tsaka po sa exhaust fan. Then, meron tayong ceiling access panel po in case na meron po tayong troubleshoot dyan sa kisame. Ayun na lang po yung tawag ko. Ayan. So, bali, request po kasi ng may-ari yun. So, ginawa na lang po namin. Kinaray may tawag po dyan. Hindi ko lang po siya ma-mention ng maayos. Kumbaga sa manhole, meron din po tayong tinatawag sa pinakikisame. Ayan. Ito po yung tiles nila. Wall tiles. 30x60 na may design. Tapos yung kanila naman pong backsplash at countertop is 60x120 naman po siya na black marble po siya na may halong brown or gold, parang ganun po. So okay din po yun. 60x120, isang buong tiles na po yan. Then hanggang baba po meron po tayong tiles side by side. Ayan, dito po. Tapos sa pinakasapin po ng ating cabinet, maglalagay din po tayo dyan ng tiles. Ayan po. So, ayan po yung ating ceiling access panels. Ang tawag ko na lang po. Para kung meron po silang aayusin, meron po tayong access. Ayan po siya. So, ayan po is request po ng may-ari yan. Pwede naman. Tapos yung ating ceiling po is naka-PVC ceiling panels din po yan na plain white. So, sa mga nagtatanong nga po pala kung may PVC brown, meron din pong white. Alam ko meron din pong mga light gray, light brown. So, dito naman po sa ating bathroom, na tiles na rin po siya. 30x60 na gray, matte finish po yata siya. So, bali, wala na po si ma'am accent. Ang pinaka-accent na po niya dyan is yung sa niche. Yung tiles po niya sa niche tsaka po sa flooring is same lang po na 30x60 na may design. Actually, yung pinaka-interior design po talaga ng unit nila, ma'am, is siya po talaga ang nag-design yan. Sabi ko nga po sa inyo, sa Ray House Makeover, kung ano po yung gusto ni client, yun po yung masusunod. Kung ano po yung design ni client, yun po yung masusunod. Ayan po. So, ang ganda rin ng mga combination ni ma'am. Tapos dito po, maglalagay rin po tayo ng tiles dito. Pero ito po is lalakihan po natin yung pinaka-slab. Patungan po yan ng laboratory. Gagawin po natin siyang 50x60 cm po yan para hindi na masyadong maliit. Ayan po. So, ito pong ating para sa hamba is naka-wrap finish na rin po yan. So, not sure lang po kung magpapa-install si ma'am ng aluminum door or barn door na sinasabi niya sa akin. So, hindi ko lang po alam kung ano po yung final decision nila. Then, sabi ko nga kay ma'am, hindi po si Ray nag-i-install ng barn door kasi hindi alam ni Ray yung mechanism nun. So, ayun po.
So ako naman, pag alam na kaya namin, sinasabi ko naman po, pag hindi, sinasabi ko rin po talaga sa may-ari. Sa renovation po kasi ng Ray House Makeover, pag hindi po kami pamilyar sa isang bagay, sinasabi po namin talaga kay client. Pero po kung kaya naman namin po at caring naman, ginagawa naman po namin. Ayaw din po kasi namin magmarunong-marunong, diba? Tapos hindi naman po pala maayos yung gagawin. So, ito na po yung naka-schedule sa amin, yung paglalatag po ng floor tiles dito sa ating flooring. So, ito na nga po yung update natin dito sa room natin, dito sa loob. Sa dulo, sa back extension po ito. Ininstalan din po namin siya ng 30 by 60 na wall tiles din po siya. Ayan po, ang ganda. Yung mga tiles dito ni Ma'am Panalo, hindi po talaga siya yung tipong mumurahin lang. Kasi parang naririnig ko, parang medyo, actually yung iba nga po dyan, wala, hindi pa, bagong design siya bagong stock, kaso nga, mabilis lang maubos. So, waiting pa kami sa mga ibang tiles ni Ma'am dito sa unit niya kasi wala pong stock. Ayan, ang ganda rin po. Mas sinasuggest ko rin po talaga yung wall tiles instead of pintura para naman pang matagalan na talaga kasi gagasusan mo rin naman lalo na po tong unit ni Ma'am is gagawin po nilang paupahan. So, pag pintura, nagkaroon ng leaks, possible yung ating pintura, kapangit. Magkakaroon ng discoloration, matutuklap, lolobo. So, eto, maganda to kasi naka-tiles. Ayan. 'Di ba? Mas malinis pa po siyang tingnan. Then, ang maintenance lang po natin dyan is punas-punas lang, linis-linis lang ang peg. So, ayan nga po pala is halos buong kwarto po is pinalagyan po siya ng tiles. Ang kagandahan po sa tiles na to is 30 by 60. Parang ceramic po siya. So, kapit na kapit po yan. Nag-absorb po siya ng water. Ayan. Meron din po tayong mini tumble dyan. Request po yan ni Ma'am, nalagyan po ng mini tumble dyan. Then, lalagyan na lang po natin ng strip light. Tapos, meron na lang po siyang isang center light dyan. Mapapansin nyo, meron po tayong mga maliliit na parang awang. Lalagyan po yan ng owning window o kaya sliding window. So, dito naman po sa kanyang mini garden / laundry area is naglagay na rin po kami ng tiles dito na 30 by 60 rin po siya na si Ma'am din po ang pumili ng design. Sila rin po ang bumili. So, parang brick styles po ang peg niyan. Ayan, ang ganda niya, diba? So, hanggang sa taas po yan. Ayan po. So, kami naman kung ano yung pinaka-instruction ng may-ari, yun din po talaga yung ginagawa namin. Tapos, naglagay din po kami ng, ano tawag dito? Grills. Ayan, naglagay po kami ng grills para for safety naman po siya. Ito po is decision po ni Ma'am na meron po siyang open area sa likod kasi nga po ang row house po talaga is mababa lang yung pinaka-ceiling. So, gusto nila yung ventilation talagang harap at saka likod meron, 'di ba? So, ito po, ginawa na lang po namin siya ng harang na sila rin po ang nag-design. Sila rin po ang nag-design niyang ating grills dyan. So, ang kagandahan po nun, meron na rin po kaming design o meron na rin po kaming pinaka-guide. Ang ginamit po namin dyan is square bar na 12mm po ang kapal. Ayan. Pwede rin po siya maging access pagsilip dyan sa bubong. Pwede po natin siyang gawing hagdan. Ayan. Sana nga po kaya yung aakyat dyan. Tapos meron po tayong nilagay na lock. Then, may mga nakaabang na rin po tayo dyan na gripo. Naglagay din po kami ng spandrel na kisamid dito sa back extension para naman po malinis lang din po tingnan. Ayan po. So, the rest po na walang tiles is pintura na lang. Tapos, pag okay na po yung ating painting work sa unit ni Ma'am, pwede na rin po siyang magpasukat para sa kanyang mga sliding doors, sa kanyang mga aluminum doors, ayan, sa mga owning windows, ayan. So, yun po yung pinaka-design talaga ng may-ari Ito naman po is meron po yan lock. May lock po yan, hindi pwedeng wala. For safety rin po talaga siya. So, bali, konting hintayan na lang po ito.
Sabi ko nga po sa inyo, pagpatapos na po ang isang unit, hindi na po pwedeng bara-bara lang yung galaw. Kailangan po maingat na. Kasi po pag finishing na tayo, dyan na po makikita yung mga detalye. Kung tama po ba yung pag-install, tama po ba yung sukat, kung hindi po ba pangit tingnan, yung mga bako-bako, yung mga hindi pantay. So doon na po natin nalalaman yung mga konting problema. Kaya po pag sa finishing po talaga, medyo dahan-dahan na po talaga para sigurado rin yung pinakagawa namin. At the same time, hindi rin po masayang yung materials. Ito na nga po pala yung aming additional na materials para po sa ating cabinet. Marine woods po yan na 3/4 po ang kapal. Local po yan, local brand. Tapos andyan na rin po yung ating liston tsaka yung ating mga kornisa. So ayan po, bali ang in-order lang po nating pintura dyan is yung pang primer lang po, flat wall enamel. Ayan. So I think partial pa lang po ata itong marine woods. Baka po kulangin kami isa o dalawa. Not sure lang po. Pero sa estimate po ni Ray, yan po, 12 pieces po ata yan na marine woods. Then, dito po sa second unit, nag-umpisa na rin po kami mag-install po ng ating wall tiles sa room din po yan. Ayan, so pagdating po sa renovation, dahil hiwalay po ang labor sa materials, dapat po talaga meron kayong malaking pondo para sa materials kasi tulad po nito, hindi po talaga tinipid ang materials dito. Kung ano po yung kailangan, yun po talaga ang sinusupply ni client na in-order naman po namin sa hardware. Ayan po. So sa kabilang unit po is meron na rin po siyang wall tile sa laundry area. Tapos dito po sa room, nag-i-start na rin po sila Kuya Bok mag-install ng tiles. Meron na rin po tayong PVC panels dito sa room. Ayan. So waiting lang po kami sa tiles po sa kitchen. So ayan po yung update sa second unit. Abang-abang lang po tayo sa mga susunod na araw. Paunti-unti na po namin nabubuo yung ating interior. Okay na po kasi yung ating extension. Ito nga po pala yung mga tiles sa room. So mas maganda po, i-check nyo na po agad yung mga tiles na gagamitin. Kasi nga po, kung may basag, maisoli agad. So nilabas na po namin siya. Tapos dito naman po sa ating pangatlong unit, so ito naman po yung ating update. Nakapaglatag na rin po kami ng PVC panels na brown. Ayan po, para sa cove ceiling. Then meron na rin po tayong hardiplex sa kitchen area. Ayan po. So matatapos na po yung ating ceiling works dito sa tatlong Amy row house natin. Then more on ano na lang po tayo dito, tiling works tsaka yung cabinets. Dito rin po sa room, meron na rin po tayong nakalatag na mga metal parings. Ayan. So halos matatapos na po namin ang ceiling works dito sa unit ni Ma'am. Ayan. So bali sasarahan na lang po natin yung ating para sa cove light po yan. Pwede na po tayong magsara para sa cove light. Nag-add po kasi kami ng mga metal parings tsaka wall angle kasi kinulang po. So, napending lang ng yung gawa namin na kailangan pa namin kumuha ng gate pass. Kailangan po kasi ng gate pass once na mahaba po yung materialis na ipapasok. So, marami pa tayong materialis dito, tiles. Pag naipwesto na po namin yan, konti-konti na pong luluwag yung unit ni Ma'am. Ito po yung tiles niya sa garage. Ayan. Yung the rest po yung sa bathroom. Tsaka po yung sa living area. Ayan. Medyo marami-rami po kasi ang tiles natin sa living area. Kasama na rin po yung sa room. Ma'am, nag-add nga po pala kami ng isang box na Royo na standard number 14 po na wires dahil kinulang kami sa
para po yan sa ilaw, para po sa ilaw yan. Kaya ayun, nagpahabol po kami ng isang box kasi ang unit po kasi ni Mami, syempre maraming 3 units, tapos ang daming ilaw para po sa wiring. So nag-a-add po talaga tayo. Ayan. So bali sa hardware naman po is nakakautang po kami doon. Ayan. Pero nagbabayad naman po rin kami agad. Ayan. So, yun din po yung kagandahan na meron na tayong supplier. Kasi once na kailangan natin, madali lang po natin siyang makuha. O madali lang pong i-deliver sa atin. Ayan. So, bali yung painting works natin talagang panghuli na. Para isang sagasaan na lang. Hindi po masasayang yung ating mga materyales. Ayan, hindi po masasayang ang ating pintura para hindi rin po tayo paulit-ulit. Ayan po. Thank you!